Hallelujah. Tanungin mo yung katabi mo kung handa na ba yan. Sabi mo sa kanya, handa ka na ba? Tanungin niyo po yung katabi niyo, handa ka na ba? Okay? Pag sinabing handa sa army, meron ka na bang armas? Armado ka na ba? Hello? Tanungin mo nga yung katabi mo, armado ka na ba? Armado ka na ba? Hello? Hello? Armado na ba tayo? Amen? Hallelujah. Hallelujah. Ang isang sundalo po, hindi siya humaharap sa gera nang walang daladalang armas at walang daladalang, hindi nakasuot yung kanyang armor. Amen ba? Ano po ang sandata nating mga Kristiyano? Anong sandata nating mga Kristiyano? Word of God. Asan ang Bible natin? Taas natin yung mga Bible natin. Sino may dalang Bible? O kung nasa cellphone, itaas ang cellphone. Pero mas maganda kung may physical Bible. Amen? This is our weapon. Amen? Amen? This is our weapon. We are in the last days. We are in the end times. So I will share about the end times. Amen? Last week, ano po yung shinare ko po sa inyo? Naalala niyo po ba? Ano po yung shinare natin last time? Dito ba kayo? Ano po yung pinag-usapan natin last week? Ayan, kasi last week meron tayong guest speaker. Yon, buti naalala nyo. The last time I stood here behind the pulpit, I shared about it's time to wake up. Amen? Hindi po ibig sabihin na bumangon ka na sa pagkakahiga mo, but it's time to be aware, it's time to be alert. Amen? That clock is ticking. Okay. So my topic for this morning is what the church should know in the last days. Ano po dapat ang alam ng iglesia ngayong nasa mga huling araw na po tayo? Taas po ang kamay dito. Kung sino po ang naniniwala that we are in the last days na. Okay? So, few didn't raise their hands. Maybe, hindi nyo pa alam kung nasan tayo sa timeline sa Bible. Hallelujah. And before I proceed, I just want to acknowledge po the people who took part, nag-participate po sa ating prayer and fasting. Can you stand? Lahat po na nag-participate sa ating 3-day prayer and fasting. Ayan po, sila po ay nanalangin at nag-ayuno, hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa inyo, para sa ibang tao, para sa ating bayan, para sa ibang mga tao pa. Amen po ba? So, hindi po sila kumain ng 3 araw para sa inyo. Amen? Pwede nyo ba silang palakpakan? Yeah. Hallelujah. Sige po, kayo makakaupo. Salamat sa mga buhay ninyo for your sacrifice. You have not eaten pleasant foods just to pray. Amen ba? Amen ba? Hindi kayo kumain ng chicken, ng baka, ng kaldereta, ng cake, ng sweets, para lang mag-pray. Amen ba? Hindi nag-take ng protein shake para mag-pray. Amen ba? And wala po si Pastora Amy ngayon because she has a fever. Sa palagay ko, it's flu. No, meron siya, masakit yung katawan niya and she has a fever. So, we are praying na pagagalingin po siya ni Lord ngayon din na to, bago pa yung street preaching. Binibiro ko po siya kaninang umaga bago ako umalis. Sabi ko sa kanya, sakto yung lagnat mo ah. Kung kailan tayo mag-i-street preaching ka tsaka ka nilagnat. Tsumempo. Anyway, let's talk about this. What the church should know in the last days. Tell your neighbor, are you prepared? Okay? So these things, ito pong mga ipapakita ko sa inyo, dapat po alam nyo to ngayon.
Amen? Dapat alam po ninyong ito. Kung matagal ka ng Christian, dapat alam mo na ito noon pa. Pero kung ngayon ka palang napadpad sa isang simbahan na nagtuturo ng Bible, it's very crucial for you to know this. Amen ba? So, we will talk about the book of Revelation. Revelation consists of 22 chapters. The book of Revelation. And the revelation means, revelation, revealing, the unveiling. Amen ba? So, ibig sabihin ng unveiling, parang mayroong nakatago na gustong ipakita si Lord sa atin. Amen ba? So, in this book, in its chapters, it reveals the plan of God in the end times. Kung ano po yung mangyayari sa panahon po natin ngayon. Because we are in the end times already. Amen ba? Jesus Christ already said, ito yung mga tanda na malapit na akong bumalik. Okay? Sa mababasa nyo po yan sa Matthew chapter 24, Luke chapter 17, Luke chapter 21, Mark chapter 13. Amen ba? Mababasa nyo po lahat ng tanda doon. Ang mga signs na malapit na dumating si Lord, there will be deception. False prophets, false teachers, false apostles. Okay? Wars and rumors of wars. Famines, pestilences, plagues, earthquakes, etc., etc. Amen ba? And there will be persecution. Sabi ng Panginoon, you, my disciples, will be hated by all for my name's sake. Amen? So yung totoong disciple ni Jesus Christ, they will be hated by the world. So look at your life. Are you hated or are you loved by the world? True disciples of the Lord will be hated by the world. Amen? And some of His disciples, sinabi niya po yan sa Matthew chapter 24, yung mga binigay kong verses kanina, some of these disciples will be thrown into prison. Yung iba po sa kanila, mabubugbog. Yung iba sa kanila, masusugatan. Yung iba sa kanila, mamamatay. Amen? Pero ang pangako ng Panginoon in the conclusion of it, in Matthew chapter 24, sabi doon, but those who endure until the end will be saved. Ang siyang magtitiis hanggang wakas, ang siyang maliligtas. So you should know this. Amen ba? Kung hindi ko po ito ituturo sa inyo, hindi kayo magiging prepared. Hindi nyo kasi malalaman kung bakit nangyayari yung mga nangyayari ngayon. Amen ba? What's the difference between the world and us, the church? The world are asking many reasons kung bakit nangyayari yung mga nangyayari ngayon. Amen? Pero ang Kristiyano, alam niya kung bakit nangyayari yung mga nangyayari ngayon. Amen ba? Alam natin. Kasi nakasulat na po eh. Hello? Amen ba? Okay. So Revelation, next slide natin. Revelation is addressed to the first century churches. Amen? So this book of Revelation was written, I think, 70 to 100 years after the resurrection of Jesus Christ. So first century. So these were first century believers, first century churches that also represents of all the churches of Christ today. Amen po ba? At yung mga churches po na ito na ma-re-reveal po sa atin or maibibigay po sa atin ngayong umaga will reveal the state of the churches from their time and from our time. Marireveal po kung anong status ng churches natin ngayon. Okay, isa-isahin po natin. Hindi ko na babasahin yung buong chapter 1, 2, 3 hanggang chapter 22. I will give you a summary. Amen ba? Gusto nyo ba basahin natin yung chapter 1 hanggang chapter 22? Gusto nyo po ba? Basahin nyo na lang sa bahay nyo. Bibigay ko na lang yung summary sa inyo. Okay lang ba? I will present the summary and you study the book yourself. Okay lang ba? Meron kayong Bible? Okay? After this, read your Bible and study kung yung mga mapag-aaralan natin ngayon ay tama. Amen ba? Okay, let's study. First, in Revelation chapter 2, in verse 1 to 7, it talks about the church in Ephesus. Itong mga churches po na ito,
ay nandoon sa part ng Turkey, the modern Turkey ngayon. So lahat ng churches na masasabi po dito ngayon, mababanggit, is now located at Turkey. Okay? Amen ba? Amen po ba? Yan. So at the Ephesus, yung Church of Ephesus, ang tanyag sa kanya ay the loveless church. Sabihin nyo nga po, the loveless church. Ang church na walang pag-ibig. Amen? Okay. Ano yung complement ng Panginoong Hesukristo dun sa church na yan? Mababasa nyo yan, ha? Revelation chapter 2, verse 1 to 7. Ano yung nakitang maganda ni Lord dun sa church ng Ephesus? They hate the Nicolaitans. Ano ba yung Nicolaitans? Nagtuturo sila ng false doctrine. Amen? Sino dito gusto yung turo ni Kibuloy? Sino dito yung gusto ng turo ng dating daan? Okay? So they hate false doctrines. Amen? Ano pa? They are dedicated. Tingnan mo nga yung katabi mo. Dedicated ba yan? Tingnan mo nga yung katabi mo. Dedicated ba yan? Okay, tantusan mo yung katabi mo, ha? Pangatlo, they are patient, mapagpasensya. Mahaba ang pisi. Tingnan mo nga yung katabi mo. Hindi mahinitin ang ulo. Hindi madaling magalit, hindi madaling mainis. Next, they do not tolerate those who are evil. Anong ibig sabihin nun? Can someone tell me? They do not tolerate what is evil. Anong ibig sabihin nun? Yun, hindi nangungunsinti ng mali. Amen ba? Iba kasi yung, alam mo yung mali, hindi mo ginagawa yung mali. Tapos iba yung, alam mo yung mali, pero hinahayaan mo yung iba, gumawa ng mali. So kinukonsinti mo sila doon. Amen ba? O taas ang kamay dito na nangungunsinti. Siyempre, hindi kayo aamin. Amen? Alam niyo po sa Bible, pareho lang po may judgment yung gumagawa ng kasalanan at yung nangungunsinte ng kasalanan. Naunawaan po ba ninyo? The same judgment. Romans chapter 1, basahin niyo po. The same judgment dun sa gumagawa at dun sa nagtotolerate. Amen po ba? Pwera na lang kung winarningan mo na yon. Amen ba? So malinis na kamay mo doon. Winarningan mo na eh. Amen po ba? So bahala na siya sa buhay niya kung gagawin niya pa rin yun. Nasa sa kanya na yon. Amen? So, and they test those who call themselves apostles. Aba, magaling din sa doktrina tong mga taga-Epeso. Tinetesting nila kung yung nagtuturo sa kanila, totoong mangangaral. Amen ba? Amen po ba? Ngayon, ano yung complaint ni Jesus sa church in Ephesus? They have lost their first love or they left their first love. Sino ba ang first love natin? Si Jesus. Amen ba? Although, maganda yung kanilang doctrine. Hindi nila tinotolerate yung evil, kaya lang, wala na silang pag-ibig kay Lord. Hindi na nila yung ginagawa nila out of love. Ginagawa na lang nila yun dahil dito. Wala talaga silang love kay Lord. Hello? Let me give you scripture. Mark chapter 7, verse 6. Tingnan niyo po ha. Si Jesus po yung nagsasalita dito. Sabi niya, these people honors me with their lips, but their hearts is far from me. Can I ask you a question? Kamusta yung relationship niyo sa Panginoon? Kamusta yung relationship mo kay Lord? Kamusta yung prayer life mo? Kamusta yung devotional life mo?
Kamusta yung worship life mo? You can do church, but have no love for Jesus. You can do ministry without love for Jesus. Anong sabi ni Lord sa kanila? Hypocrites. Amen ba? You can appear your most holy clothing inside the church, yet your heart is far from the Lord. Are we getting this, church? This message is meant to awaken us, the church, because we are in the last days. Mamaya po makukuha ninyo bakit sinasabi ni Lord itong mga sinasabi niya sa mga church. Okay, let's go back to our topic. So the church in Ephesus, they left their first love. They've been hypocrites. And what is the command of Jesus to them? Repent and do the first works. Ano ibig sabihin ng Panginoon doon? What do we mean by repent? Magsisi. Amen ba? Bukod sa pagsisisi, magbalik loob, tumalikod sa kasalanan. Amen? Amen po ba? So meron yung intention. Amen? Yung pagsisisi sa kasalanan na umiiyak-iyak ka pa, pero wala ka namang plano na magbagong buhay, hindi po repentance yun. Guilt lang yun. Naunawaan po natin? Na-guilty ka lang. You are now afraid na mapunta ka ng impyerno, pero hindi ka takot na nasaktan mo yung tatay mo sa langit. Malaking kaibahan nun. Merong mga tao ayaw mapunta ng impyerno, pero ayaw din sumunod sa Diyos. Amen? Matthew chapter 7, verse 21 to 23. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Hindi lahat ng tumatawag sa akin na Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit. Ngunit siya lamang na sumusunod at tumutupad ng kalooban ng aking amang nasa langit. Amen ba? Amen po ba? So not everyone we see inside the church are doing the will of the Father. Amen po ba? Kung sa prayer pa lang, baloktot na tayo. Paano mo malalaman yung kalooban ng Diyos kung hindi mo siya kinakausap? Paano mo malalaman yung kalooban ng Diyos kung hindi kanya kinakausap? Praying is you talking to God. Reading the Bible is God talking to you. So when you do that, you will know the will of the Father. Amen po ba? So hindi pwedeng basa ka lang ng basa ng Bible, dapat nagpe-pray ka din. Nag-uusap kayo ni Lord. Amen ba? Yung conversation nyo na nagagaling sa sinabi niya. Amen ba? Kaya kayo nagkakaroon ng conversation ni Lord kasi may sinabi siya sa'yo. E paano kami masasabi sa Kanya, hindi mo alam yung sinasabi niya sa'yo? Amen po ba? Let's go on. So the command in the church in Ephesus is to repent, magsisi, tumalikod sa kasalanan, magbalik loob sa Diyos. Sabihin niyo po, with intention. May intention na magbagong buhay. Amen po ba? Yun yung repentance. And do the first works. Ano yung ibig sabihin ng first works? Yung ginagawa mo nung in love ka kay Lord. Sino dito yung naranasan na yun? Yung naranasan mo na yung time na sobrang in love ka kay Lord. Gusto mo lagi ka nasa church, gusto mo lagi ka nasa prayer meeting. Pati sa bahay mo, gusto mo lagi ka nagpe-pray, gusto mo lagi naka-play yung worship song sa bahay mo. Sino yung naranasan ng ganon? Diba? Sarap. Pero yung Ephesus, medyo lumayo sila doon. Kasi nga may ministry sila eh. Pero wala silang love. Amen? So consequence of their obedience, removal of lampstand. Ano pong ibig sabihin nun? Aalisin yung karapatan nila as inheritors of the promises of God.
Amen ba? Wala ka ng ilaw. It's a removal of your right for the promises of God. Amen? Pwede palang may ginagawa ka, pero wala ka ng promise na inaasahan. Okay? So now sabi dito, sa dulo, mayroong promise naman si Lord, doon sa church na yon, that those who conquer or those who overcome will have the privilege to eat from the tree of life. Nasaan ba yung tree of life? Nasa heaven. So mapupunta sila ng heaven, those who overcome. Amen? At kung babasahin nyo yung mga churches po na yan, sabi lagi dun sa una, to the angel of the church of Ephesus. Sa ibang translation, to the messenger of the church in Ephesus. Okay? Yung angel po na yon, hindi yung anghel na ini-imagine ninyo, yung may halo, yung may pakpak. Hindi yan yung angel. Yung angel na sinasabi po doon sa church ng, halimbawa ng Ephesus, ng Smyrna, lahat ng mababanggit po dito, is the messenger of the church or the pastor of the church. Unang-unang sinasabihan ni Lord, unang-unang winawarningan ni Lord yung messenger niya, yung pastor na naglilid sa church. Amen po ba? At winawarningan niya yon sa buong church kasi kung ano yung leader, yun yung member. Naunawaan po ninyo? That's why sa conclusion ng Revelation chapter 2, in verse 7, he who has an ear, let him hear what the Spirit is saying to the churches. Hindi lang dun sa church na yon. Hello? Hello? Sabi mo sa katabi mo, gumising ka. To him who overcomes, I will give of. Diba? To him or to her. Hindi lang sinabi to the church that will. Hindi, to him. Ang alam nyo po ba kasi, itong churches in the book of Revelations, ang address po niya, church-wide, but he also addresses every individual of the church. Amen po ba? Amen po ba? Hindi ibig sabihin kasi nakabilang ka lang dun sa church, sa'yo na rin yung promise dun sa church. Naunawaan po ba? We will face Jesus Christ individually, not as a church. Naunawaan po? So hindi mo pwedeng sabihin pag umarap ka kay Jesus, in the judgment day, Lord, nakinig po ako kay Pastor Eric, doon ako nag-church doon sa Beholding Jesus. Kaya ligtas po ako. Ha, Lord, ha? Hindi po ganun. The standard of your salvation is your relationship with Jesus. Your individual, personal relationship with Jesus. Not your affiliation inside the church. Sabi mo sa katabi mo, gumising ka. Next, the church in Smyrna. The church in Smyrna is called the persecuted church. You will read it in Revelation chapter 2, verse 8 hanggang verse 11. What's the complement of Jesus to this church? They are going through suffering and poverty. They are being blasphemed and they are slandered. So this church is a persecuted church. Amen? They are experiencing suffering. Alam niyo po ba yung ibang mga church in Africa, China, sa North Korea, some parts of South Asia, Indonesia, Malaysia, Vietnam, in the Middle East? Alam niyo po ba yung mga churches even in China? Pag ikaw ay nalaman na Kristiyano ka, in some parts it's either you will be beheaded, you will be burned alive, you will be imprisoned, ikukulong ka na maraming langgam. Kamusta tayo dito sa Pilipinas? Nung pumunta ka ba ng church, may humarang sa'yo, saan ka pupunta? Sa church? Halika dito, bububugi kita. Wala naman, di ba?
Pero yung mga tao doon sa Africa, sa China, sa Vietnam, sa Indonesia, sa Middle East, bakit hindi nila pinagpapalit yung relasyon nila sa Lord? Kahit nakikita nila yung mga kapatid nila sa Panginoon ay nakakaranas ng ganon. Mas lalo pa nga silang tumitibay eh. Bakit tayo dito sa Pilipinas? Ang laya-laya natin. Amen? Kasi nakita ko po, yung isang bagay na madali mong nakuha, parang madali mo lang i-let go. Tama ba? Sa kanila, ang hirap pong pumasok ng gospel. Sobrang nahirapan yung mga misyonaryo na pumasok doon sa bansa nila. Pero nung nakapasok yung mga misyonaryo doon sa bansa nila, narinig ng mga tao yung mensahe ng pagpapatawad sa kanilang kasalanan at may totoong Diyos na nagmamahal sa kanila, talagang niyakap nila yon. Amen ba? Niyakap nila yon na okay lang ako, kakamatayan ko na to. Kahit pugutan ako ng ulo, kahit kalagkarin ako sa kalsada hanggang mabali yung mga buto ko, mamahalin ko pa rin si Lord kasi minahal niya ako hanggang dulo. Hello? That's why, tingnan nyo yung complaint ni Lord sa kanila. Wala. Tingnan mo nga yung katabi mo. What's the command do sa church ng Smyrna? Fear nothing. Be faithful to the point of death. Diba? In-encourage pa sila. Amen? Siyempre, walang consequence yung disobedience. Wala naman silang dinidisobey eh. Amen ba? And the promise for them is the crown of life. Amen? So these people are persecuted to death, but the promise of God to them is crown of life. They are hurt now, but they will not be hurt by the second death. Hello? Kasi tayo sa malalayang bansa katulad nito, we like to enjoy our life now. And we do not imagine our life after. You know, when you enjoy life now, you will pay later. Hindi ko po sinasabi na huwag nyo enjoyin yung buhay, ha? Ang ibig ko lang pong sabihin, sa pag-i-enjoy nyo sa buhay, huwag nyo kalimutan si Lord. Unang-una pa rin dapat ine-enjoy nyo si Lord. Amen po ba? Pwede nyo pong enjoyin ang lahat ng bagay sa mundo basta nandiyan dyan si Lord. Amen po ba? Palakpakan po natin si Lord. Pangatlong church, yung Pergamum or Pergamos. This church is the compromising church. You can read that in Revelation chapter 2, verse 12 to 17. The compliment of Jesus to them is that they are holding fast in Christ's name. Yes, in Jesus' name. In Jesus' name, Lord. Masigasig sila kay Lord. But what is the complaint of Jesus to them? The tolerance of worship of Baal. Baal is an idol doon sa ancient Israel. Kumbaga, meron na silang Yahweh, kaya lang, dinagdagan pa nila ng ibang mga Diyos. Meron na silang Ashira, meron silang Baal, meron pa silang kung ano-anong mga Diyos-Diyosan. Ang gusto ni Lord, siya lang yung sinasamba. Amen po ba? So, itong Pergamos Church or Pergamum Church, they tolerate the worship of other entities. Diba, halimbawa na lang, sa bahay ng ibang mga tao, may cross, may Buddha, may ahas, ano pa? May dragon, ano pa? Mayroong imahe ni Santong ganito, ni Santang ganyan. Hello? Ang gusto ni Lord siya lang. Hello? Amen ba? Ano pa? The tolerance of sexual immorality. Okay? The tolerance of idolatry. When we speak about sexual immorality, again, na-discuss ko po to, I think, 3 Sundays ago. Yung sexual immorality comes from a Greek word porneia, where we get the word porn. So when we talk about sexual immorality, it doesn't just talk about fornication and adultery. It also talks about watching pornography.
Amen po ba? Any kind of sexual immorality. Okay? So what's the command of Jesus? Repent. Sabi mo sa katabi mo, repent. Amen? Why napapansin niyo po ba kung bakit kinocommand ni Jesus na mag-repent? Yung mga churches? Why? He wants His people to go or turn back to Him. Ayaw niya silang mapahamak. Amen po ba? Hindi po inuutusan ng Diyos ang church na mag-repent para ipahiya yung church. No. He loves the church. Kaya nga He gave His life for the church eh. Nabasa niyo po ba yon? Ayaw niyo yata eh. He gave His life for the church. He purchased salvation for you and for me. Hello? Kaya ka mapupunta ng langit, it's not because of your good deeds, but by the work of Jesus on the cross. Hindi yata kayo masaya talaga. Ayaw niyo yata ng eternal life. Ano po yung consequence ng disobedience ng Pergamos kung hindi po sila magre-repent? Sabi diyan, God will make war against them. Kakalabanin sila ng Diyos, aawahin sila ng Diyos, kagalit nila Diyos. Amen ba? But the promise for those who overcomes, who remains faithful, and become conquerors, they will eat of the hidden manna. They will have a white stone with them with a new name engraved on that stone. Okay? Pagdating nyo po sa langit, sabi diyan, kakain kayo ng hidden manna. Alam nyo po ba yung manna? In the Old Testament, ito po yung pinakain ng Diyos sa mga Israelites habang sila'y nasa journey sa wilderness. Yun lang yung kinakain nila. Hindi sila nagugutom. Para siyang yung parang dew from heaven. Pagbagsak dito sa lupa, parang nagiging, yung parang arena. Yun yung iano nila para maging tinapay. Galing sa langit mismo yon. At yung mana po, yun ang pagkain ng mga anghel sa langit. Okay? So hindi siya yung regular na mana yung ipapakain sa iyo, yung kinakain ng anghel. Sabi dito, hidden mana. Ibig sabihin itong mana na to unique dun sa pinapakain ni Lord sa mga anghel. Iba yung sa atin. Ay, hindi kayo excited talaga. Ako nga, ini-imagine ko, ano kayang lasa nito? Tapos magkakaroon ka daw ng stone. Di ba mahilig kayo, minsan pag pumupunta kayo sa ibang lugar, meron kayong, tawag doon? Souvenir. Kayo, bibigyan kayo ng bato na naka-engrave doon yung bagong pangalan mo. Amen ba? O, dumadami na excited. Kasi natatahimik pag doon sa rebuke ni Lord eh. Alam niyo po, sige, mamaya na lang. Oh, mamaya na lang. Punta tayo sa pang-apat. Thyatira. Yung Thyatira po is the corrupt church. Corrupt! Sabi mo sa katabi mo, corrupt! Sabi mo sa katabi mo, huwag kang kukurap! Okay, what's the compliment of Jesus to them? Their works, their love, their faith, their service, their patient endurance. Napakasipag. Yun ang sabi mo sa katabi mo, napakasipag. O, kahit umuulan, pupunta ng church. Diba? Mahal nila yung isa't isa. Matibay yung kanilang pananampalataya. Grabe yung service. Naglilinis ng CR, naglilinis ng instrumento, ng pulpit. Lahat nililinisan. Yung mga kasulok-sulukan, kaduluduluhan, kadilim-diliman. Talagang nililinis pa. No? Meron pa siyang patient endurance. Grabe, ano? But what is the complaint of Jesus to them? The toleration of Jezebel. Oh, sino si Jezebel, pastor? Sino nakabasa ng Old Testament? Sino si Jezebel? Sino po si Jezebel? Hindi po yun yung babaeng... Ay, si Valentina pala yun. Si Jezebel po ay asawa ni Haring Ahab. Ano pong ginagawa ni Jezebel? Papaganda siya. Para pag nagandahan si Haring Ahab sa kanya, sige, ikaw na masunod. No? Naintindihan po ninyo? Itong Jezebel po, these people, okay,
mabubulaklak yung kanilang pananalita. Okay? Ang galing-galing mo, pastor. Ang pogi-pogi mo, pastor. Yung pala, gusto ma-promote, gusto maging pastor din. Gusto maging leader ng church. Kaya niya binubulaklakan ng salita si pastor. Ay, sige. Sa'yo ko lang narinig yan. Sige ka na magpastor. Di ba? Pastor, naglinis ako ng church. Sige, pastor ka na din. Naiintindihan po ninyo? Gusto nila ng title. Okay? They want to be in command. Okay? Sabi mo sa katabi mo, hindi ako yun, ha? Amen ba? Amen ba? Yun po si Jeff, ha? And the tolerance of sexual immorality and idolatry. Same as dun sa Pergamos. Okay? What is the command of Jesus? Repent and hold tightly what they have till Jesus comes. Consequences of if they obey, they will be thrown into sick bed. They will be thrown into the great tribulation. Okay? And God will strike their children. In short, maiiwan sila sa rapture. Yung galit ng Diyos sa tao dahil sa kanilang kasalanan, maiiwan sila doon. Pero, sabi rito, pag ikaw ay nag-overcome, naging faithful ka sa Panginoon, yung promise sa kanila, they will have authority and power over the nations. Okay? Mamaya makikita niyo yung timeline yan. Sunod tayo, Sardis. Ang Sardis po is the dead church. Dead church. Revelation chapter 3, verse 1 hanggang verse 6. So the compliment of Jesus to them is that few people in the church are defiled. Ibig sabihin, kukunti na lang doon sa church na yon yung dalisay, yung kanilang pamumuhay. Amen? Holy living. Sabihin nyo nga po, holy living. So mahalaga po sa isang iglesia ang holiness. Sabihin po natin holiness. So ang complaint sa kanila ng Panginoon is their dead works and they are asleep. Ano po ba yung classification ng dead works? Dead works, ibig sabihin lang po nun, kasalanan. Okay? Kumbaga, parang yung pastor, sige lang mag-ministry ka kahit na nabubuhay ka sa kasalanan, kahit meron kang girlfriend na unbeliever, kahit meron, di ba, halimbawa, lalaking music team member, tapos yung kasintahan niya, lalaki din. Sige lang, talented ka naman eh. Sige, mag-exhort ka kahit na ganito buhay mo. Alam niyo po, nakakalungkot na mayroong mga churches na ganyan. Dahil meron lang talento, sige, salang ka na. Alam niyo po, yung pastor noon, ang mangyayari doon, aharap kay Lord eh. Naunawaan po ninyo? Hindi ibig sabihin talentado ka, pwede ka nang humawak. No. Everything you see in front, these are dedicated as holy things for the Lord. Hindi mo siya pwedeng gamitin na kung saan-saan. Amen po ba? That is why, kabilin-bilinan po namin sa worship team, including myself, pag hawakan natin yung instrumento ng church, lahat ng meron sa church, huwag niyong gagamitin sa kabulastugan yan. Huwag niyong gagamitin sa kamunduhan yan. Amen po ba? These are holy things dedicated for the Lord. Hindi ito sa atin. Itong upuan, hindi sa church yan, kay Lord yan. Amen ba? Itong pulpit, hindi kay pastor yan, kay Lord yan. Yung drums, hindi akin yan, kay Lord yan. Naunawaan po natin? That is why, whenever I come here early, okay, hindi po ito para sa pagtataas ng bangko. Whenever I come here early, lagi kong nasa isip, Lord, lilinisin ko yung church kasi sa'yo to. Amen po ba? Lilinisin ko yung CR kasi sa'yo yan. Ayusin ko yung filter ng aircon, lilinisan ko kasi sa'yo yan. Hello? Glory to God.
So what's the command of Jesus to this church in Sardis? Is to wake up. Sabi mo sa katabi mo, wake up! Sa katabi mo, wake up! Medyo yugyugin mo nga, wake up! Gumising ka! And strengthen what remains. Strengthen what remains. Strengthen what remains. Strengthen what remains. Yung iba gusto nang sumuko. Strengthen what remains. Yung iba gusto nang umalis. Ayoko na mag-church. Strengthen what remains. Hanggat may buhay, may pag-asa. Strengthen what remains. And strengthen those who remain. Naunawan po ninyo? You know, in our 3 years of running as a church, many come and go. But those of you remain, we will strengthen you. We will do our part to strengthen you, to equip you, to empower you, to do what God wants you to do. Amen po ba? If you will remain. Pero kung aalis kayo, hindi po namin kayo. Bumalik kayo dito, pag wala kayo dito, di na kayo maliligtas. Hindi kami ganon. Meron kayong free will. Hindi lang po ito yung church na maliligtas. Ang dami-daming church. Amen po ba? But I believe that we are one of the church that Jesus will save. Amen po ba? And I am praying. Last night, I was awake hanggang 3 a.m. I was praying for every one of you. Sabi ko, Lord, I pray na walang maiiwan kahit isa. I pray that everyone will be saved, including our families. Until 3 a.m., I was praying for you all. Hindi ko po ito sinasabi para mag-guilty kayo. Ay, si pastor, pinag-pray ako, gagalingan ko na nga. Hindi po. That's my heart. I am crying for you. Earlier. Ayoko po na maging laruan lang yung church. Gagawin lang nating playground yung church. Gusto ko seryosohin po natin yung pagiging iglesia natin. Yung pagiging miyembro natin bilang mga anak ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? 5 lang yung anak ng Diyos. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin si Lord. Ano po yung consequence kapag hindi daw gumising yung church na yan o yung member ng church na yan? Sabi diyan, Jesus will come like a thief and they will not be aware. Bigla na lang darating si Lord. Kukunin niya yung kanya, tapos ikaw hindi mo alam na iwan ka na. But to those who remain faithful, those who overcome, those who will become conquerors, they will be clothed in white garments. Their names will not be blotted out of the book of life, and their names will be confessed by Jesus to the Father in heaven. Meron pong parang graduation ceremony sa heaven. Tatawagin yung pangalan mo. Ano yung sound doon sa graduation? Ten. Tama ba? Sige nga. 1, 2. O, diba? Well done, my good and faithful servant, Jordan Manjares. O, tuloy pa. Tunog. Well done, my good and faithful servant, Alain Angeles. O, tuloy. Well done, my good and faithful servant, Haya. Diba? Amen ba? Isa-isa po kayong tatawagin. Isa-isa tayong tatawagin. Hindi yung well done and good faithful servant, members ng Beholding Jesus Church. Hindi ganon. Walang ganon. Amen? Individual. Next, Philadelphia, the faithful church. Revelation chapter 3, verse 7 to 13. Ang compliment ni Lord sa kanila, they kept God's word and have not renounced His name, and they are patiently enduring. Philadelphia is a faithful church. Sabihin nyo nga po, faithful church.
Walang reklamo si Lord sa kanila. Amen? But the command of the Lord to them, hold tight what they have. Panghawakan nyo. Huwag niyong bibitawan. Hawakan mo yung balikat ng katabi mo. Hawakan niyo po yung balikat ng katabi niyo. Sabihin niyo sa kanya, hold tight to Jesus Christ. Hold tight. Na? Kumapit ka sa Panginoon. Sabi po rito, ito yung magandang promise dyan. A faithful church. Sabi dyan, this church will be kept from the hour of trial or the day of the great tribulation. Naintindihan po ninyo? And they will be made a pillar in the temple of God. And they will be given the name of God. Amen? Lastly, the Laodicean church or the lukewarm church. Tingnan niyo po dito. Walang compliment si Lord sa kanila. Walang na-appreciate si Lord sa kanila. Bakit? Meron silang ginagawa sa ministry. But, they are lukewarm. Hindi sila on fire kay Lord. May ginagawa lang sila, pero hindi sila on fire kay Lord. Ibig sabihin, wala talaga silang relasyon kay Lord. Meron lang silang ginagawa para kay Lord. Pero wala silang relasyon kay Lord. Malaki kaibahan nun, ha? Amen ba? Meron silang gawain katulad nito, pero wala silang relasyon kay Lord. Amen ba? So they are lukewarm, spiritually blind, they are bankrupt, and they are naked. What's the command of Jesus to them? Sabi diyan, they must buy gold. Hindi po ito literal, ha? Yung pagbili ng ginto, yung gold po kasi it symbolizes holiness. Okay? Gold symbolizes holiness. Also, yung white garments. Righteousness naman po yun. Amen? Tapos sabi dyan, and I salve. No? Kasi mga bulag nga po sila. Kailangan buksan nila yung mata nila. Amen? So, kailangan nilang lumapit kay Lord para sila ay maging banal, maging matuwid, at mabuksan yung kanilang mata. Kailangan nila ng totoong relasyon kay Jesus. Sabi mo sa katabi mo, totoong relasyon kay Jesus. Totoong relasyon kay Jesus. If they will not, sabi pa dyan pala, be sincere and repent. Okay? If they will not, they will be spit out or vomited out of Christ's mouth. Hindi ka na nga niya i-confess sa Ama, isusuka ka pa niya. Nandidiri siya sa'yo. Parang gano'n. Amen? If you will repent, sabi dyan, the promise for the conquerors and the faithfuls, they will dine with Christ. Makakasama niyo po sa hapagkainan si Jesus sa heaven. You will be granted to sit with Christ on His throne. Amen po ba? Amen po ba? Oh, grabe. Uupo ka doon sa inuupuan ni Lord sa heaven. Wow. Amen? Amen ba? Saya nun. So, what the church should know in these last days, kita nyo, 7 churches pa lang yun. Wala pa tayo doon sa body ng preaching ko. Pero bibilisan ko na lang po ito. What the church should know in these last days, number 1, there is a spiritual battle. Number 2, what's the truth? Number 3, and what's the promise? Okay? So, number 1, the spiritual battle, the churches will face these spiritual battles. Again, you must know this. Number 1, you will experience, or the churches now will experience all these things in one way or another. Deception and false teachings, violence and persecution, immorality and idolatry, compromise and complacency. Naiintindihan niyo po ba yung mga yan? Okay? Ibig sabihin ng deception, mga maling katuruan. Deception, you can be deceived with your own mind. Ng sarili mo, pwede ka ma-deceive ng sarili mo. So be careful. Okay? Even me, myself,
I can be deceived by my own self. So kaya po, lagi ko pong madalas ko po itong sabihin sa mga leaders at ngayon, sa inyo po, lagi kong sinasabi, basahin nyo yung Bible ninyo. After this, pag uwi nyo po sa bahay, basahin nyo yung buong Book of Revelation. Tingnan nyo po kung tama yung tinuro ko. Amen po ba? I don't want you to fall in false teachings. Okay? I want you to be armed. I want you to be ready. I want you to be prepared. Amen? You also must be prepared for violence, possible violence and persecution. Kasi nakatakda po yun. There will come a time, yung mga gawain na ganito will be hated. Katulad po ng mga kinakwento ko sa inyo. There was a church in Africa, 70 people inside the church were beheaded. Sa loob ng church yun, pinugutan ng ulo. Why? Because the atmosphere doon sa lugar na yon ayaw sa mga Kristiyano. Naunawaan po natin. 3. Immorality and idolatry. Alam nyo na po yung immorality. Yung idolatry, pwede mo maging idol yung ministry. Pwede mo maging idol yung sarili mo. Ang galing-galing ko na, ang galing ko kumanta, ang galing ko mag-preach. Compromise and complacency. Okay lang, hindi nakikita ni pastor. Bukas na lang ako magde-devotion. Pagod na ako. Bukas na lang ako magpe-pray. Complacency. May Bible verse of the day naman, yun na lang. Complacency. Okay? So why are we studying the book of Revelation? Why? Because we are in a season where we see, nakikita na po natin, ang mga churches are being either faithful, compromising, loveless, dead, persecuted, lukewarm, or corrupt. Either of the 7. Pwede po na sa isang church, corrupt and dead. Naunawaan po natin? Loveless and dead. Amen ba? Or yung 5, corrupt, dead, loveless. Lahat ng yun, sa isang church lang. Naunawaan po natin? Pwede. We are seeing that now. Mga churches na hindi tinuturo yung tungkol sa kasalanan. Ang tinuturo, sino gustong yumaman? Sino gustong yumaman? O, di ba, walang tataas ng kamay sa inyo? Ang gusto natin, mapunta ng langit eh. Amen po ba? But there can be churches who's persecuted and faithful at the same time. Walang masaya doon. Hindi yata kayo yun eh. There will be churches, and I pray that this is the church. Amen? Na kahit dumating yung persecution, we will stay faithful. Hello? Amen ba? Na kahit tuyain ka ng mga kabarkada mo, church ka pa, hallelujah, hallelujah. I will be faithful. Amen ba? Ganyan din po yung isip ko dati. Mga born again. Nung hindi pa po ako Christian, sabi ko, mga baliw to mga to. Sasayaw-sayaw pa, no? Ano yung pangalawang kanta kanina? Ano yung bridge nun? Diba? May sayaw pa yun eh. People from every nation and tongue. Oh. Gumagano na din ako ngayon. Isa na rin akong baliw kay Lord. No? Sino ba makakaisip na sumasayaw ako? No? Yung, oh Lord. Diba? Mamaya, sasayaw ulit tayo. Para kay Lord yun eh. Ba't mo ikakahiya si Lord? Si Lord hindi nahiya nung binilad niya yung katawan niya. Nasugat-sugat. Hello? Hindi ka ikinahiya ni Lord nung siya'y napako sa krus. Na kinuruluhan siya ng tinik. Hello? Na puno-puno ng sugat yung kanyang likod. Halos lobas na yung mga buto. Hindi kanya ikinahiya. Hello? Hello?
Tiniis na yon kasi iniisip kanya habang nandoon siya. Amen ba? Kahit nakasabay nung sakit na nararamdaman sa ulo niya, sa yung pinagbunutan ng bigote niya, yung mga paghampas, pagsuntok sa kanya, hello, yung pagpako sa kanyang mga kamay at sa kanyang mga paa, yung sugat niya, tuhod, hanggang sa likuran niya, hanggang sa harapan ng kanyang mga binti. Tiniis niya lahat yon. Hindi kanya ikanahiya. Ikaw ikakahiya mo si Lord? Hello? Sabi mo sa katabi mo, gising! What state are we in now? Nasaan po yung estado ng church natin ngayon? Amen? Hello? Nasaan kaya yung church natin ngayon? Again, ang address po itong mga churches na ito, yung 7 churches, is addressed church-wide and also addressed individually. So look at yourself. Reflect on yourself. Are you loveless? Are you dead? Are you lukewarm? Are you corrupt? Are you compromising? Are you persecuted? Or are you faithful? Sino ka po dun sa 7? Sino ka po dun sa 7? Ulitin ko po. Are you loveless? Are you dead? Are you compromising? Are you corrupt? Are you lukewarm? Are you persecuted? Or are you faithful? Sino ka dun sa 7? You should know these things. And you should reflect where you are. What state are you in now? If dun sa 7 na yon, you find yourself in one of these 5, ano yung kailangan gawin? Repent. Repent. Revelations chapter 3. Dito na po ako magtatapos. Chapter 3, verse 19. In Amplified, please. Revelations chapter 3, verse 19. Can we read this all together? 1, 2, 3, read. Those whom I tenderly love, I rebuke and discipline, showing them their faults and instructing them. So be enthusiastic and repent. Change your inner self, your old way of thinking, your sinful behavior. Seek God's will. Amen? Si Lord po yung nagsasalita dito. Sabi ng Panginoon, those whom I dearly and tenderly love. Those whom I dearly and tenderly love. So pag pinapagalitan ka ba ng nanay mo, ibig sabihin hindi ka niya mahal? O mahal ka niya? The same as God. Amen? Amen? Sabi ni Lord, I show them their faults and I instruct them. Hindi niya lang sinasabi sa iyo yung mali mo, kundi sinasabi niya rin yung dapat mong gawin para makabalik ka sa Kanya. Amen ba? O pwede ngayon, dead ka, pero God wants you to be alive again. Amen? Pwedeng namumuhay ka ngayon sa compromise, pero God is saying today is your day of salvation. Amen po ba? Amen po ba? As long as you're here on earth and you are hearing the words of Jesus here on earth,
Meron pa rin pag-asa. Bumalik ka sa Panginoon, kapatid. Amen po ba? Pwedeng na-addict ka sa pornography, pwedeng na-addict ka sa shabu, pwedeng na-addict ka sa marijuana, pero today, hello, this is the day where you really repent. This is the day where you really turn your heart to Jesus Christ, where you surrender your heart to Him. Amen po ba? Love ka ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, love ka ni Lord. Ayaw po niya mapahama ka. Amen ba? Amen po ba? Let us all stand. Ang sabi po dyan, change your inner self, your old way of thinking. Hindi dahil sinabi na yung kasalanan, makasalanan tayo, ay, ayoko na dyan. Hindi pala ako belong dyan, makasalanan ako. Love nga ni Lord yung makasalanan eh. Ang Jesus came to save sinners. Hindi yung mga righteous na. Hello? Hindi na parito si Lord para pumunta do sa mga churches na mga relihiyoso na. He came for the sinners. He came for the helpless. Hello? Yung hindi nila kaya magbago sa sarili nilang kaparaanan, He came for those people. Amen po ba? Ako rin po, adik ako sa porn dati. Adik ako sa sigarilyo, adik ako sa alak, adik ako sa babae. Pero nabago ko ni Lord, humingi ako ng tulong kay Lord. Amen ba? Amen po ba? Meron sa inyo, adik sa Shopee, adik sa Lazada. Hello? And you can be free from your addictions. Hello? You can be free from your addictions. You can be free from your addictions. Hello? Huwag niyo pong patayin yung spotlight. You can be free from your addictions. And those of you who wants help from the Lord, I want you to come dito po sa harapan and we will pray for you. This is your home. God wants you to come home. God wants you to come home. Kung meron kayong struggles na hindi nyo po matigilan, I want you to come home. Jesus wants you to come home. Come in His presence. Baka meron po sa inyo who love the praises of your peers. Gusto ina-acknowledge ka ng mga kaibigan mo. Naging addict ka sa attention, you can come. Baka naging narcissist ka, you can come. Sabi diyan, change your inner self. But Lord, hindi ko kayang baguhin yung sarili ko. Seek help from the Lord. Seek help from the Holy Spirit. The Bible says that the Holy Spirit is our helper. Kung Christian ka, nasa iyo Holy Spirit. But if not, you ask Jesus into your heart right now. You surrender your life. You repent from your ways. Sabihin mo sa Panginoong Jesucristo, patawarin mo ako, linisin mo ang puso ko, linisin mo ang isip ko. You just pray right now, mga kaibigan, mga kapatid, mga minamahal. Just close your eyes and talk to God. And really reflect and ask God to change the way you think, change the way you talk, change the way you act, change the way you walk. I long to be the bride that you're returning for, dressed in garments white and wrinkle-free. I have no earthly love that I am holding to, for you're the one who means everything to me. I long to be the bride that you're returning for, dressed in garments white and wrinkle-free. I have no earthly love that I am holding
you're the one who means everything to me. I will sing, I will worship you, I will bow myself down humbly at your throne. I will give anything, I will give everything to you alone. Times of refreshing, alam niyo. Times of refreshing. Times of refreshing, here in your presence. Yes, Lord. We come in your presence right now. No greater blessing, Yes, Lord. than being with you. My soul is restored. Yes, My mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. Yes, Lord. Times of refreshing, here in your presence. No greater blessing than being with you. My soul is restored. My mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. Hallelujah. Can everybody, sino po sa inyo yung desperate na lumaya sa mga bondages and addictions ninyo? Raise your hands high up in the air. Yung gustong lumaya sa bondages and addictions, just raise your hands up in the air. Huwag kayong mahiya. Yung mga bagay na hindi kayo makawala, sige po, raise your hands high in the air. Yung pinakamataas na kaya nyo pong itaas at Panginoon. Meron kayong bagay na hindi kayang isuko o kayang baguhin sa sarili ninyo. Just raise your hands high up in the air. And in desperation, call out to God right now. Call out to God right now. Cry in desperation. Lord, I need help, Lord. I am now in your presence, Lord God. I believe that in your presence, Lord, lahat ng addictions, lahat ng mga bondages, it will be consumed. Lahat mawawala, Panginoon. Lord, here in your presence, Lord, this is the moment of my refreshing. This is the moment of my renewal, Lord God. This is the moment of my rebirth, Lord God. This is the moment of my repentance, my turning back to you, Panginoon. This is the moment, this is the time, this is the atmosphere, Lord God, that my mind will be restored, my mind will be renewed, my soul will be renewed, Panginoon. This is the moment, this is the atmosphere, Lord God. And I chase, Lord God, for this moment, Lord God. I am longing for this moment, Lord God, that the sin, Lord God, na nagpapahirap sa akin, nagbibigay ng kapaguran sa akin, na gumagambala sa akin, Panginoon, sa isip ko, sa damdamin ko, sa puso ko, sa katawan ko, Panginoon, Lord, lahat ito, Panginoon, makakawala na ako dito ngayong araw na ito, Panginoon. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Lord, I declare. Sige po, i-declare po ninyo, Lord, I declare. Sige po, i-declare ninyong lahat, I declare. My mind is free. My heart is free. My soul is free. My body is free from the power of bondages, of sin, of addiction, of sickness, of diseases, of curses, by the blood of Jesus, by the power of the Holy Spirit. I declare myself holy. I declare my heart. I declare my mind. I declare my body, soul, and spirit holy, dedicated
offered to God. Lagay niyo po yung mga kamay sa inyong mga ulo. And in the parts of your body that you are praying for healing right now. The pastors, please lay your hands upon these people. Pastors, we believe there's miracle in the presence of the Lord. Holy God, Holy Father, Holy God, Holy God, Holy Spirit, Holy Spirit, you're here. You're healing us right now, spirit, soul, and body. Healing us right now, Lord. You're healing our hearts. You're healing our emotions. You're healing our minds. You're healing our mental illnesses. You're healing our bodies. You're healing our feet. You're healing our knees. You're healing our skins. You're healing our mouth. You're healing our lungs, Lord. You're healing our shoulders. You're healing our backs, Panginoon. You're healing our relationships, Father God. You're healing our eyes. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Sheki Yamasora Rasandi. There's no greater joy, Lord, than being with you. Times of refreshing, here in your presence. No greater blessing than being with you. My soul is restored, my mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. Times of refreshing, here in your presence. No greater blessing than being with you. My soul is restored, my mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being Yes, Lord. with you. Can we thank the Lord for our healing today? Pasalamatan po natin ng Panginoon for His healing, spirit, soul, and body. Now, before you go back to your seats, I just want to say this to you. There's a story in the Bible where a leper came to Jesus and Jesus healed that leper. And after Jesus healed that leper, sabi niya dun sa leper, "Go and sin no more, lest worse things come to you." After the healing, meron po tayong responsibility. Go and sin no more. Paano po natin gagawin yon? You stay close to Jesus. Amen? You stay close to His Word. You stay close in worship, in prayer, in fellowship with other believers. Amen po ba? You stay close to Jesus. Don't ever go far away from Jesus. Amen. Can we give our God a big clap offering? Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Sino po rito nakaranas, naramdaman niya that he is healed or she is healed? Sino po sa inyo? Naramdaman niya na may nag-flow sa body niya na something na feel mo na na-heal ka ni Lord? Pwedeng physically, pwedeng sa emotion, pwedeng sa mind. Meron po ba? Sige po, pwede ba kayo mag-testify? Sige po, yung iba po na hindi nagtaas ng kamay, pwede po kayo makabalik ng seats ninyo. Pwedeng hindi po instant yung healing. Healing can be instantaneous. Yung mga nagtaas po ng kamay, pwede ba kayo na mag-testify kung ano yung naramdaman ninyo? Sige po. Sino po yung nakaramdam ng healing? Pwede nyo bang i-share kung ano yung po naramdaman ninyo ngayong umaga? To encourage po yung mga tao. Sino po yung mga nagtaas ng kamay kanina? Please share, testify.
Si... Sige, huwag kayo mahiya. Sige, Mark. Nagtaas ka na kamay, Mark, di ba? Sige. Yung naramdaman ko po kanina is parang nanghihina ako. Parang gusto ko po lumuhod. Pero sa hiya na lang din po, kaya di ko po nagawa. Stand. Ano po, naramdaman ko po parang tumaas po yung balay balls. Parang nakaramdaman ako ng parang ground sa katawan ko. And nararamdaman ko yung pagmamahal ni Lord sa akin. Kahit na minsan nafe-fail ko siya ganun. Parang nahila ko. Nakalaya na ako sa mga gawa. Praise God. Ang mga kapatid, healing for some can be instant. Healing for some can be instantaneous. Ibig sabihin, progressive healing. Okay. Eyes on me, please. Pwedeng hindi ka na-heal instantly ngayon, but, okay, gusto ko pong palakasin yung faith ninyo. Okay? From this day forward, you pray. Magpasalamat ka na kay Lord sa healing mo. Kahit hindi mo pa nakikita na complete healing na. Ipagpasalamat mo na kay Lord. Lord, salamat, magaling na ako. Okay? I-declare nyo po yung faith na yon na magaling na kayo ngayon. And you will see that. Amen? Mark chapter 11, verse 23 to 24. Okay? Mark chapter 11, verse 23 to 24. Ang sabi po rito, yan. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes those things he says will be done, he will have whatever he says. Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe. Amen? Believe that you receive them and you will have them. Amen po ba? Hindi mo pa nakikita, pero naniniwala ka na nasa iyo na yon. Amen ba? Amen ba? So, stir up nyo po yung faith ninyo araw-araw. Lagi nyo pong i-declare pagkagising nyo pa lang sa umaga, Lord, thank you, I am healed. Amen? Lord, thank you, I am blessed. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Praise God.